May bata akong nakita na ganun yung suot. Gawa yun mismo ni Mama. Siya nagtahi, siya nagdesign. Napaka-imposible naman na may kaparehas na ganung damit ang anak ko. Kinabahan nga ako bigla, kaso naglalakad yung bata kasama yung lola niya ata. Pumasok sila sa 14th Street. Susundan ko sana, kaso nakasakay nga ako. Tapos medyo traffic nun. Siguro kapag hindi natin nakita, aabangan ko yung maglola na yon at hahanapin ko yung damit. Tsaka ang nakapagtataka, bakit napunta sa kanila, di ba? Baka magnanakaw yung mga yun. Ang mga bata pa nun magnanakaw na. O kaya baka sa laundry shop yun, ibinigay sa anak niya o sa apo niya. Kapag mga magnanakaw talaga ang kakapal ng mga mukha. Yung bata na yun nagsusuot ng galing sa nakaw. Hindi naman po siguro ganon yon, ma'am. Baka po nagkataon lang. Hindi yun nagkataon. Alam ko yung gamit ng anak ko. Lalo na kapag gawa ng mama ko tapos regalo talaga sa kanya. Kaya pala parang hindi ko na naman nakikita eh. Basta, maghalongkat tayo mamaya kapag hatid mo sa mga bata. Bumalik ka kaagad dito. Paano kung ang taong pinagkakatiwalaan mo sa anak mo ay malikot ang kamay? Maalaga ngunit magnanakaw. Dahil ganun ang ugali ni Heaven, hindi mahahalata na magaling siyang magnanakaw dahil din sa itsura at kabaitan niya. Pero ang pagiging magnanakaw niya ang magdadala sa kanya sa kaparusahan gamit ang itim na kapangyarihan. Magagawa niya pa kayang magbago? O habang buhay na lang din niya itong pagsisisihan? Bakit parang ang bilis namang maubos ng mga biscuits nila? Tapos yung Milo, kabibili ko lang nung nakaraan ah. Hindi po kasi tinitigilan ng dalawang bata, ma'am. Tinatago ko na nga po, kaso umiiyak naman po si Lala kapag hindi niya nakikita. Huwag mo masyadong sanayin ng mga bata ha. Matatamis yun. Ang sabi ko, pakakainin mo lang sila paminsan-minsan. Hindi itong araw-araw at palagi. Matatamis yung mga yun eh. O tapos yung chocolate pa rito, wala na rin. Ubus na oh. May isang balot pang kisses, di ba? Si Marco po kasi ang umuubos nun, ma'am. Hindi ko po alam na binabaon niya sa school. Nakita ko lang nung may mga balat na naiwan sa bag niya. Ay, naku naman. Hyper na naman ang mga batang yun. Kaya pala paggabi, hirap makatulog eh. Hindi na lang ako bibili ng chocolate. Kasi yung asawa ko naman ang bili ng bili. Sige na, asikasuhin mo na ang mga bata para makapasok na sa school. Papasok na rin ako sa trabaho. Halos mag-iisang taon pa lang si Heaven na namamasukan bilang yaya. Wala namang problema sa mga amo niya kahit na minsan ay masungit si Lavinia. Mababait naman ang mga bata. 2 ang inaalagaan niya. Isang 7 taong gulang at isang 6 na taon. Parehas na nagtatrabaho ang mag-asawa kaya lagi silang abala. May CCTV naman sa bahay pero hindi lahat ng parte. Madalas lang sa kwarto, sa sala at sa tapat ng gate. Meron naman dati sa kusina pero nasira yon dahil natuluan ng tubig nung may dumaang bagyo. Hindi naman na nila pinaayos dahil ang mahalaga sa kanila yung ibang parte lang ng bahay kung saan madalas na nakikita ang mga bata. Maayos naman kung magtrabaho si Heaven. Nakikita naman na may malasakit talaga siya sa mga bata pero iisa lang talaga ang mali sa kanya. Ang pagiging magnanakaw. Madali niya lang yung nagagawa dahil kabisado na niya ang buong bahay. Nung maihatid na niya ang kanyang mga alaga sa paaralan, siya namang punta niya sa kanilang bahay kung saan naroon ang kanyang 6 na taong gulang na anak na inaalagaan ng ina. Tulog pa si Jam. Hindi ko alam na pupunta ka rito. Gigisingin ko na lang, ma. Maya-maya pa naman ang break time ng mga alaga ko. Malapit lang naman dito kaya umuwi na ako. Lagi naman ako umuuwi, ma. Tsaka may dala pala ako para kay Jam. Ano yan? Ang dami naman ng pagkain na yan ah. Saan galing yan? Bigay to ng amo ko. Grabe, may isang balot na kisses pa ah. Ang bait naman pala ng amo mo, nagbibigay siya ng ganito. Bakit parang halos lagi-lagi na lang siyang nagbibigay? Ganun ba sila kayaman? Di ba hilig din naman siguro yan ng mga anak niya? Naku, pinapaiwas niya yung mga anak niya sa matatamis.
Nagiging hyper kasi masyado. Tsaka may bagong damit pala si Jam. Maganda to, bagay sa kanya. Lahat ng sinabi ni Heaven ay kasinungalingan lang. Hindi yun ibinigay sa kanya dahil kusa niya yung kinuha at itinago. Halos araw-araw kasi siyang nag-uuwi sa kanila. Kahit na maliit o pa isa-isang piraso lang yun, marami pa rin kapag naipon na. Sa oras kasi na malaman ng ina ang ginagawa niya, tiyak na magagalit ito sa kanya. Ayaw ng nanay niyang kumukuha siya ng pag-aari ng iba. Hindi naman maliit ang sahod niya, sapat lang para sa kanyang trabaho. Nasusustentuhan ang anak at pangangailangan nito sa bahay. Wala na kasi siyang asawa. Bago pa siya manganak ay iniwan na siya nito. Kaya nung nakakita siya ng trabaho, kinuha na niya habang ang ina niya ang nag-aalaga sa anak. Ilang araw pa ang lumipas, paulit-ulit lang na ginagawa ni Heaven ang pangunguha ng mga pagkain at gamit ng mga bata. Be, Heaven, nakita mo ba yung isang hikaw ni Lala? Anong klaseng ihikaw po, ma'am? Yung parang yung infinity pero maliit lang yon. Hindi ko kasi makita dito. Naku, hindi ko po napansin, ma'am. Pero alam ko po kasi na ang sabi mo, nawawala yung isa noon. Di ba po, umuwi si Lala galing school na isa na lang ang suot niyang hikaw? Sinabi ko pa nga po yun sa inyo kaso hindi ko po alam kung saan nyo inilagay yung isang pares. Hindi na po kasi namin nakita sa classroom nila. Oo, yun na nga. May nakita kasi akong pwede kong bilhan nung isa pang parehas. Gold pa naman yun. Nasaan na kaya yun? Masyado na ba akong makakalimutin at hindi ko na maalala kung saan ko pinaglalagay ang mga gamit? Naku, sobrang liit pa naman po nun. Pwede po yung sumama sa damit o kaya mapagpagtapos masama sa mga basura. Hindi pa naman po yun ganun kadali makikita. Sayang naman po. Ang ganda po pa naman nun, ma'am. Ay, kaya nga Hayaan mo na. Bibili na lang ako ng bago. Ang hirap kasing pasuotin niyang si Lala. Palaging nawawala ng hikaw. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya siguro po sumasabit sa buhok niya. Minsan po kasi kapag iniipitan ko siya ng maayos, tinatanggal niya rin. Tapos ayun, gulo-gulo na po ang buhok tapos buhol-buhol pa. Kaya po pwedeng ganun ang nangyari. Baka nga ganun. Tuwing uuwi ng bahay, laging isang hikaw na lang natitira sa kanya. Kapag tinanong naman, sasabihin niya hindi niya alam. Bata pa po kasi Minsan nawiwili sa laro, hindi na alam kung anong nangyayari. Yun na nga. Oo nga pala. Mag-day off ka ba bukas? Opo, sana ma'am. Sige. Aalis din kami bukas. Pupunta kami kina mama. Wala naman akong pasok bukas kasi. Pwede pong makasahod na ako, ma'am. Ilalabas ko po sana ang anak ko O sige, mamaya na lang ako magbibigay ha. Mag-withdraw muna ako. Gabi pa lang ay umuwi na si Heaven sa kanila para makasama niya ang anak na matulog. Kinabukasan, maaga silang nagising dahil tuwang-tuwa ang kanyang anak na lalabas sila. Isinuot nito ang magandang damit na bigay niya. Damit yun na kinuha lang din niya sa gamit ni Lala. Magkasing edad ang dalawa at magkasing katawan. Sobrang daming gamit ng mga batang inaalagaan niya, kaya ang kinukuha niya ay yung mga damit na hindi madalas suotin ni Lala. Yung mga hindi agad hahanapin ni Lavinia kung hindi makikitang suot. Wow! Ang ganda naman ng anak ko na yan Ay, may bagay dyan. Itong hikaw. Sa'yo to ha. Iingatan mo to. Tunay na gold to. Ang ganda naman yan, nak. Saan mo yan binili? Hulugan ba yan? Ano po to, ma? Opo, hulugan. Sa paluwagan po, ma. Magkano naman yan? Mga nasa ano lang po to? Mga 10K po. Buti may panghulog ka pa. Binibigay mo dito sa bahay lahat ng sahod mo. Ang ganda ng design Infinity. Opo, magkano lang naman po hulog monthly 1K lang naman po. Tsaka magagamit naman po ito ng anak ko. Bagay nga po sa kanya Saka investment din po to
Basta wag na lang mawawala. Oh, narinig mo, Jam. Huwag mong iwawala, ha? Tandaan mo, lahat ng gamit na meron ka, galing yan sa paghihirap ng mama mo, sa mga puyat niya at pagod. Kaya matuto kang ingatan yung bigay sa'yo. Okay lang yan, ma. Ano ka ba? Minsan kasi yung mga bata, hindi talaga nila masyadong alam yung mga bagay na ganito. Pero dapat habang maaga pa, tinuturuan na siya. O siya, mag-iingat kayong dalawa, ha? Huwag masyadong magbibili ng kung ano-ano. Hindi ka sasama? Hindi na. Ang sakit ng paa ko Baka mapagod lang din ako doon. Sa kaaraw nyo naman to ng anak mo. Basta tandaan mo lang ang sinasabi ko sa'yo. Huwag kang maggagastos masyado dun sa labas. Aba, matuto ka mag-ipon, ha? Huwag lahat ng hihilingin ng anak mong ipapabili niya bibilin mo rin naman agad. Tuwang-tuwa ang anak ni Heaven dahil kasama na naman niya ang ina at gagala sila. Madaldal si Jam, kaya ang dami niyang kwento. Habang kumakain sila o kaya'y lumalakad, may mga sinasabi ang bata tungkol sa mga gamit na gusto niya. May mga nakikita si Heaven pero masyadong mahal ang presyo kaya hindi niya pwedeng basta bilhin. Ang alam niya lang, merong ganon ang kanyang mga alaga. Makakuha lang siya ng tamang pagkakataon, makukuha niya yon at maibibigay sa anak. Para kasi kay Heaven, gusto niyang maibigay ang lahat ng gusto ng anak. Kaya kahit na masama ang pagnanakaw, magagawa niya maging masaya lang si Jam. Nung bumalik na siya sa trabaho, balik na naman siya sa paunti-unting pagnanakaw. Be, may mga bago akong biling damit ng mga bata. Padala naman ako sa laundry mamaya, ha? Ay, sige po, ma'am. Dalahin ko na lang po pagkabalik ko galing ng school. Oo, sana. Doon pa rin sa sinasabi ko sa'yo, ha? Para walang nawawalang damit. Yung ibang shop kasi nagnanakaw ata. Parang feeling ko may nababawas sa damit ng mga bata Ano ba sa tingin mo? Kuha na lang kaya ako ng labandera tuwing Wednesday o laundry na lang? Laundry na lang po, ma'am. Kapag labandera po, hindi po sure na baka hindi lang damit ang nakawin sa inyo. Baka mamaya pati ibang gamit o kaya pera nyo nakawin pa nun. Mahirap na po magtiwala sa kung sino, ma'am. Kasi hindi ko rin naman po yun na mababantayan dahil madalas po na nasa mga bata ang atensyon ko. Sa bagay, tama ka rin naman. Kaso, nakita mo ba yung ibang damit ng mga bata? Lalo na kay Lala, hindi ko makita yung kulay pink niya na dress. Yung sinasabi niyang pang princess daw, kahapon ko lang hinanap. Kasi nga nakita ko yung picture niya. Ang dami naman po kasing damit ng mga bata, ma'am. Isang buong kwarto po yan na puro damit lang nila. Kaya po hindi natin agad mahahanap kung nasaan. Tapos may dagdag pa po kayo na binili. Marami po yan, oh. Oo nga, wala rin akong time Ang dami ko nang pinamigay na pinagliitan nila pero hindi pa rin talaga mabawasan. Ayoko namang hindi bumili ng bagong damit. Pero hayaan mo na, makikita rin naman siguro yon kung hindi hahanapin. Sige na, papasok na ako sa trabaho. Ikaw nang bahala sa mga damit, ha? Tumangulang si Heaven. Inihanda na muna niya ang mga damit na ipapalaba. Pakunwari na tinutupi niya ang mga ito. Pero ang totoo ay pumipili na siya kung ano ang iuuwi niya sa bahay nila mamaya. Hindi niya yon ipapalaba, kaya ilalagay niya lang sa ibabaw. Para kapag nasa sasakyan na siya, mas madali lang para sa kanya na ilagay yon sa bag. Wala namang hahalungkat ng gamit niya, kaya walang makakakita ng ginawa niya. Halos mga 3 o 4 na damit din ang natipuhan niya para sa anak. Pero 2 lang ang kinuha niya para hindi masyadong mahalata. Nung naipalaban na niya, saka siya saglit na umuwi sa bahay nila. Naku, saglit lang ako, ma. Kasi mag-break time na yung mga alaga ko. Nagdala lang talaga ako ng pasalubong sa anak ko. Pasalubong? Ano naman? Nagkita na kayo kahapon at gumala, hindi ba? Ito yung tinuturo niya sa mall na gusto niyang mga damit. Uso raw ito at ang daming ganitong mga damit na nasa high school nila. Saan mo naman to binili? Ay Diyos ko, may tag pa. Napakamahal naman ito, anak. 3,999 to Magfo 4K na.
Bakit naman bumili ka ng ganitong damit? Sa mall pa ata ito galing. Ano po yan? Naka-sale yan, ma. Naka 80% sale po. Kaya nga po binili ko. Tsaka gusto kasi yan ng anak ko eh. Ang sabi ko, wag lahat ng gusto ng anak mo ibibigay mo. Lalo na kung hindi naman mahalaga talaga. Pwede yung minsan, pero wag palagi. Hindi tayo mayaman, anak. Hindi pwedeng iisipin ng anak mo na lahat ng gusto niya makukuha niya. Dahil lahat yon kaya mong ibigay sa kanya. Magkano lang naman ang sahod mo, hindi ba? Opo, ma. Alam ko naman po yun. Pero hindi niyo naman po ako masisisi. Kung gusto ko rin naman po na maibigay ang lahat sa anak ko. Lalo na po kung kaya ko naman, hindi ba? Ay, nako. Bahala ka nga sa buhay mo. Pinaghirapan mo naman tong pera na pinambili mo eh. Ang mahalaga, hindi ka nagnanakaw. Hindi kumibo si Heaven. Dahil kung alam lang ng kanyang ina na lahat ng ibinibigay niya sa anak ay nakaw niya mula sa anak ng iba. Hindi na lang niya iniisip ang konsensya. Dahil ang iniisip niya ay mabuti naman niyang inaalagaan ang mga anak ni Lavinia. At hindi naman malalaki ang ninanakaw niya. Hindi pera na kahit pakalat-kalat ay hindi nawawala. Sadyang para lang talaga sa anak niya na gamit. Isa pa, kaya naman daw bumili ni Lavinia ng bago. Mayaman sila, malaki ang sahod nilang mag-asawa. Kaya ibig sabihin lang nun, kayang-kaya nilang palitan ang anumang gamit ng mga anak na nawawala. Hindi katulad niyang walang-wala at mababa pa ang sahod. Ang gusto niya lang naman ay makita ang anak na masaya. Kaya hanggat kaya niyang ibigay ang hiling nito, talagang ibibigay niya. Ilang araw pa ang lumipas, may hinahanap na naman sa kanya ang amo. Tulungan mo nga ako maghalongkat ng mga gamit. Mamaya ha, pagkatapos kumain ng mga bata. Hindi ako papasok ngayon. Ano po bang hinahanap ninyo, ma'am? Yung regalo ni Mama kay Lala. Yung bulaklaki na damit. Marami pong bulaklaki na damit si Lala. Ano pong klase? Yung suot niya nung birthday niya. Okay po. Baka andyan lang po sa natabunan. O kaya po nakasiksik kung saan. Bakit po? Ano po bang gagawin ninyo? Gagamitin po ba ni Lala? Parang may bata akong nakita na ganun yung suot. Gawa yun mismo ni Mama. Siya nagtahi, siya nagdesign. Napaka-imposible naman na may kaparehas na ganung damit ang anak ko. Kinabahan nga ako bigla kaso naglalakad yung bata kasama yung lola niya ata. Pumasok sila sa 14th Street. Susundan ko sana kaso nakasakay nga ako tapos medyo traffic pa nun. Siguro kapag hindi natin nakita, aabangan ko yung maglola na yun at hahanapin ko yung damit. Tsaka ang nakapagtataka, bakit napunta sa kanila, di ba? Baka magnanakaw yung mga yun. Ang bata pa nun magnanakaw na. O kaya baka sa laundry shop yun. Ibinigay sa anak niya o sa apo niya. Kapag mga magnanakaw talagang kakapal ng mga muka. Yung bata na yun, nagsusuot ng galing sa nakaw. Hindi naman po siguro ganon yun, ma'am. Baka po nagkataon lang. Hindi yun nagkataon. Alam ko yung gamit ng anak ko, lalo na kapag gawa ng mama ko tapos regalo talaga sa kanya. Kaya pala parang hindi ko na naman nakikita. Basta, maghalongkat tayo mamaya kapag hatid mo sa mga bata. Bumalik ka kaagad dito. Sige po, ma'am. Asikasuhin ko na po sila. Hindi maikakaila na kinakabahan si Heaven at nasasaktan na rin sa mga sinasabi ng kanyang amo tungkol sa kanyang anak. Hindi pa naman sigurado si Lavinia na sa anak nga niya ang damit. Nilait-lait na niya ang bata. Gustong makipagtalo ni Heaven para ipagtanggol ang anak pero hindi niya magawa dahil baka malaman nga na siya ang magnanakaw. Bago bumalik sa bahay si Heaven, umuwi muna siya sa kanila. Kinuha niya ang damit na sinuot ng kanyang anak. Itinago niya sa sariling katawan at ilalabas niya kapag naghalongkat na sila. Ganon nga ang kanyang ginawa, kaya nakita ni Lavinia ang damit na hinahanap niya. Buti naman nandito lang tong damit na to. Hindi pa ata nalalabhan, no?
Minsan po kasi si Lala, nagsusuot ng damit tapos dito magbibihis, hindi na po ilalabas. Minsan naman po, hindi ko agad nasusundan, kaya hindi ko alam kung nasaan yung malinis at marumi. Buti na lang po naghalongkat din tayo, ano po. Akala ko kasi nanakaw na to. Susugurin ko talaga yung bahay ng mga magnanakaw na yun. Baka po kasi namalikmata lang kayo, ma'am. Kasi baka bulaklakin din po. Sinabi mo pa. Nag-overthink kasi ako bigla. Yung tagalinis ng bahay nung katrabaho ko kasi magnanakaw. Ma'am, hindi naman po ako magnanakaw, no? Kahit po andyan lang yung pera ninyo, hindi naman po nawawala. Kahit magkano po, wala akong kinupit sa inyo. Mas gusto ko pa pong umutang kaysa sa magnakaw po. Kailangan ko po ng trabaho Tsaka mahirap lang po ako. Pero hindi naman po ibig sabihin nun, nakukuha ako ng hindi po sa akin. Hindi po ako ganun pinalaki ng nanay ko. Hindi ko naman sinabi na ikaw. Kasi ang iniisip ko ganito, yung tao sa laundry shop, baka may mga magnanakaw doon. Tapos kapag natipuhan ng tagalinis yung damit, ayun, kukunin niya at ipasusuot niya sa anak niya. Ay, grabe, no? Hindi man lang ba nahihiya yung mga ganong klaseng magnanakaw? Ay, pumapayag silang kainin o gamitin ng mga anak nila yung galing sa nakaw? Sa totoo lang, wala silang pagkakaiba sa mga korap na politiko. Nagnanakaw sila tapos ipakakain sa pamilya nila. Baka naman po may iba silang dahilan. Pero mali naman po talaga magnakaw. Hindi. Walang ibang dahilan ang mga magnanakaw. Sakit na talaga nila yun Makakapal ang mga muka. Tapos yung mga anak nila, malamang magiging mga magnanakaw rin paglaki. Yung mga ganong tao ang walang asenso. Kasi, bakit ka magnanakaw? Kung pwede mo namang paghirapan ang bagay na gusto mo. Mayaman man o mahirap, kaya mong makuha ang gusto mo kung pagsisikapan mo. At kung hindi mo naman pala kaya, di wag mong asamin na makuha ka agad. Hindi yung nakita mo lang na meron ng iba, maiinggit ka rin na magkaroon ka. O tapos hindi mo naman pala kaya. O ang ending, magnanakaw ka na lang. Mga immoral na ambisyosa. Ay, ma'am, puntahan ko na po ang mga bata. Ay, oo nga pala. Sige na, ako na bahala dito. Isasalansan ko lang naman itong mga to Nasaktan si Heaven sa mga sinabi ng kanyang amo. Hindi man yun direkta sa kanya, pero para naman ding para sa kanya ang pagbato. Pero kahit na ganon, hindi pa rin siya tumigil. Ang lagi niyang katwiran ay para naman sa anak niya ang kanyang ginagawa. Ganon siya bilang isang ina. Siguro naman daw ay mauunawaan siya ng mga ina rin. Ilang araw pa ang lumipas, paunti-unti lang ang kinukuha ni Heaven, lalo pat medyo nakakahalata na rin ang kanyang amo. Isang hapon, pagka-uwi ng mga bata, naabutan niyang naroon si Lavinia. Umuwi agad kayo, ma'am? Oo, kanina pang hakong tanghali dito. May maintenance sa office, wala kaming pasok hanggang bukas. Ganun po ba, ma'am? Ay sige po. Bihisan ko lang po ang mga bata. Malapit na birthday ni Lala. Magpapaparty kami nun, tapos may mga bata. Dalhin mo kayang anak mo. Ilang taon na nga ulit yun? Hindi ko pa yun nakikita 6 years old po, ma'am. Magkaedad lang din pala silang dalawa ni Lala. Sama mo kaya dito? Tingnan ko po, ma'am kasi po medyo ilag sa tao yung bata na yun Kahit isama ko yun, baka nakakapit lang sa akin o kaya hindi lumalayo sa lola niya. May mga bata naman siya makakalaro dito. Hindi naman masasama yung mga bata na yun. Medyo may mga pasaway lang kasi alam mo naman, ang mga bata, hindi ba? Opo. Try ko lang po, ma'am O para makakilala din siya ng mga kaibigan, hindi ba? Malay mo, maging magkaibigan din sila ng anak ko. Ay sige po, sabihan ko siya kapag umuwi po ako sa bahay. Yun lang ang sinabi niya sa amo, pero ang totoo nun ay hindi naman niya gagawin. Baka kasi namukhaan ni Lavinia ang bata na nakitaan niya ng kaparehas na damit ni Lala. Kung magkataon, malaki ang tsansa na magduda na ito sa kanya. Kung bakit nagkaroon ng ganong klase ng damit ang kanyang anak. Ilang araw pa ulit ang lumipas, umuwi si Heaven sa kanilang bahay.
May hindi ako makitang damit ng anak mo. Yung bulaklakin, paborito niya pa naman yun. Isusuot niya raw sana kasi birthday nung kaklase niya kahapon. Hindi ko naman makita. Hayaan nyo na lang po kung hindi naman makita. Marami naman siyang magagandang damit, di ba? Oo nga, pero kasi hindi naman pwede na hahayaan lang yung gamit niya na mawala. Kailangan niya rin yun, no? Saka binili mo yun para sa kanya. May kamahalan yun. Sa susunod na day off ko po, hindi ako makakauwi. Pinapatulong po kasi ako ng amo ko para sa birthday ng anak niya. Puro nga po pambata. Mag-7 na kasi yun Meron silang parang party, ganun. Kapag mayayaman talaga, meron silang party kapag 7 years old na ang anak nilang babae, ano? Parang nagdebo. Ganun nga po. O sige, okay lang naman siguro yun. Sabihan mo na lang ang anak mo para hindi ka na rin hihintayin. Hindi siya pwedeng isama sa ganun. Hindi na ma, wag na po. Mahiyain naman yan Baka sa akin lang din yan magsusunod. May ibang bata po akong binabantayan. Ano ba yung dala mo? Kanina mo pa yan kinakapa dyan sa bag mo May ibibigay po kasi akong singsing kay Jam. Kaso hindi ko naman makapa dito. Ayun, ito. Partner to ng hikaw niya. Bumili ka na naman yan. Hindi ba ang sabi ko, huwag kang maggagastos ng ganyan. Inipon mo na lang sana yan dahil ilang taon na ang anak mo Nag-aaral na yan. Magiging magastos na yan sa mga susunod. Baka maging spoiled naman yan. Isa ko lang naman po siyang anak, ma. Alam ko naman na masarap sa pakiramdam na makitang masaya ang anak mo dahil sa mga binibigay mo sa kanya. Pero material na bagay lang yan, anak. Hindi ibig sabihin na naibibigay mo yan, na ibibigay mo na rin yung pagmamahal na gusto niya. Minsan kasi hindi naman sa ganyan mo maipapakita sa anak mo na mahal mo siya Matalinong bata si Jam. Alam niya ang mga sakripisyo mo para sa kanya. Kaya kahit na wala niyan o wala nung mga mamahaling damit, bag o sapatos na binibigay mo sa kanya, mahal ka ng anak mo. Mas masaya siya kapag nakakasama ka niya. Kaya wag mong sanayin sa puro ganyan ng bata Ipaintindi mo na gusto niya ang isang bagay pero may panahon para doon. Hindi mo maibibigay lahat ng maganda para sa kanya. Naaano kasi ako, ma. Alam mo yung mga kaedaran niya ang gaganda ng mga gamit. Gusto ko na ganun din siya. Pero inaayon naman yan sa buhay, nak. Hindi nyo pa kaya sa ngayon, kaya huwag nyong pilitin, Hindi nakakaawa ang anak mo dahil hindi niya nakukuha yung ganon. Mas magiging nakakaawa siya kung lagi siyang maghahanap ng hindi naman niya kailangan. Hayaan nyo na lang po muna akong ibigay yung mga gusto ng anak ko. Dahil gusto ko rin naman pong ibigay sa kanya yun. Ano pa bang magagawa ko? Desisyon mo naman yan Basta pinagsabihan na kita, Ay, may ikukwento pala ako sa'yo. Kilala mo si Marie? Yung may kinakasamang tomboy? Yung dating nangungupahan dyan kay Ate Mirna? Oo, yun nga. Alam mo ba na may pumunta sa bahay nilang mga pulis? Di ba may anak din yun? Bago sila nagsama ng tomboy niya, may isa na talaga siyang anak. Opo, bakit naman daw may mga pulis? Nagnakaw daw yun. Nagnakaw? Sa bakery siya nagtatrabaho, di ba? Yun nga rin ang akala namin. Abay, hindi pala. May 2 buwan na ata siyang wala sa bakery. Namamasukan siyang kasambahay doon sa malaking bahay dyan sa may kanto. Oo. Yung may kulay brown na gate? Oo, doon nga. Nalaman na nagnanakaw siya ng mga alahas tapos pera sa amo niya. Alam mo ba kung paano siya nahuli? May secret na CCTV nga daw ang amo niya, tapos nakikita siya. Hinahayaan lang muna siya para may ebidensya na makuha sa kanya. Nung nagpunta ang mga pulis sa bahay nila, yung kinakasama niya suot yung mga alahas na ninakaw niya. Meron din yung sa anak niya. Ayun, kawawa ang bata. Nakulong ata siya. Inabot din ng milyon yung halaga ng ninakaw niya Grabe naman yun. Kaya nga sabi ko, buti na lang ikaw hindi mo ginagawa yung ganon. Kasi yung tomboy niya, nasilaw din yata sa pera at sa mga alahas. Ay kaya ayun, hindi na siya pinigilan.
Ngayon dalawa silang magkasama sa kulungan, di ba? Napahiya pa sila. Yung anak nila kukunin ata ng DSWD dahil wala namang mag-aalaga doon. Hindi naman kasi dapat ganun ang ginagawa nila. Masama kaya magnakaw. Kaya nga, basta ikaw kahit na anong mangyari, wag na wag kang magnanakaw ha. Huwag kang magpapasilaw sa mga material na bagay na maganda lang sa mata. Napakamakasalanan ng mga taong magnanakaw. Nasa 10 utos ng Diyos na huwag kang magnanakaw. Basta tandaan mo lagi ang payo ko ha. Hindi bali nang magsuot ng lumang damit kaysa bago at mamahaling galing naman sa nakaw. Opo, ma. Hindi naman po ako ganong tao, ano? Kahit itanong niyo po sa amo ko, hindi sila nawawala ng pera. Hindi lang naman pera ang ninanakaw, nak. Maraming pamamaraan ng pagnanakaw. Sa gamit o sa pagkain. Basta alin doon, wag na wag mong gagawin. Opo naman, ma. May pambili po ako, ano? Hindi naman po ako kukuha ng gamit ng ibang tao. May mga sale naman po akong nakikita. Alam ni Heaven na kapag nabuking siya, maisusumpa rin siya ng kanyang ina. Kaya mas lalo siyang nag-iingat dahil ang daming mga kasambahay na magnanakaw. Ilang araw pa ang lumipas, wala namang nahuhuli si Lavinia. Hanggang sa sumapit na ang kaarawan ni Lala. Abala ang lahat. Nagdahilan na lang si Heaven na may ginagawa kasi ang kanyang anak kaya hindi ito makakasama. May pupuntahan din daw itong kaarawan ng kanyang pinsan. Ang dami namang regalo ni Lala. Ang lalaki pa nung iba. Ano na naman kaya mga yan? Kapag mga laruan yan, ang dami na naman niyang laruan. Hindi naman niya malalaro yung mga yan eh. Tatambak na naman nila yan sa isang kwarto. Ganito ba kapag mayayaman? Sana mabigyan ko rin ng ganito ang anak ko. Gusto ko na sa birthday niya, magsusuot din siya ng magandang dress. Magiging si Snow White siya, tapos may mga regalo din siya na matatanggap. Ang naiisip lang ni Heaven ay ang kanyang anak. Hindi siya natutuwa na ganon kasaya si Lala dahil gusto niyang anak niya ang maging ganon kasaya. Pero alam niyang malabong mangyari dahil wala naman siyang pera na magagamit para sa kaarawan ng anak. At mas lalong hindi papayag ang kanyang ina na magiging ganoong kagarbo ang pagdiriwang ng kaarawan ni Jam. Ilang oras pa ang lumipas, pagod na pagod si Heaven sa kasusunod sa dalawa niyang alaga. Ang dami kasing ginagawa ng mga ito, kasabay na rin ang puro laro. Hanggang sa matapos ang buong araw, agad na nakatulog ang dalawang bata. Ay, grabe, nakakapagod tong araw na ito. Tulog nga po yung dalawang bata. Si Lala hindi na nakapagbihis, natulog na agad. Pero napalitan ko naman na po ng damit. Tapos pinunasan ko po ng bimpo. Bukas na lang po siya maligo. Napapagod na nga rin ako Inaantok na ako. Ay, Diyos ko. Kaso, paano naman yung mga regalo ni Lala? Bukas na yung iba dun Ako na lang pong bahala, ma'am. Ako na po mag-aayos nun. Ipapasok ko na lang muna sa kabilang kwarto tapos tsaka na po ako magpapahinga. Sure ka ba na kaya mo pa? Opo. Maghihinsaw pa po kasi ako bago ako matulog. Ako na pong bahala, ma'am. Magpahinga na po kayo. Sige, salamat talaga at nandyan ka. Hindi ko alam kung anong klaseng pagod meron ako kapag walang tulong mo. Sige na, pasok na ako sa kwarto ko. Ang ibang mga regalo na natanggap ni Lala ay nakabukas na. Ang hindi pa lang nabubuksan ay yung mga malalaking regalo. Ang dami kaya inisa-isa ni Heaven kung ano yung mga nabuksan na. May nakita siyang malaking manika. Hala, ito yung pinapakita sa akin ni Jam na gusto niyang manika. Ang ganda naman pala nito. Halatang mamahalin yung huling nakita kong presyo nito nasa 6K. Hindi naman siguro makikita ni Lala kung may mawawala siyang laruan. Ang dami naman dito sa kwarto niya. Hindi naman niya ginagamit. Tsaka, ang dami niyang bubuksan na laruan Ibibigay ko na lang to sa anak ko.
Palihim na itinago ni Heaven ang manika sa likod ng bahay. Inilagay niya yon sa mga halaman na hindi agad madaling halungkatin. Hindi naman kasi nagpupunta doon ang mga amo niya, kaya hindi nila makikita na may nakatago roon. Kinabukasan, maagang nagising ang mga bata. Ang diretsyo nila ay sa mga regalo. Uy, wag na muna kayo dyan. Ay, ang kukulit naman. Magluluto pa nga lang ako ng pagkain ninyo. Mamaya na lang yan, ilalabas ko na lang ulit yan tapos sa sala ninyo buksan. Dahil atat ang dalawang bata na magbukas ng mga malalaking regalo, hindi nila pinakinggan ang kanilang yaya. Habang nagsasalita si Heaven, nagising naman ang kanyang mga amo. Hayaan mo na mga bata, ganyan talaga sila. Eh, may pasok po ba kayo, ma'am? Wala, si sir mo lang ang meron. Sakit ng ulo ko, hindi ako papasok. Gusto mo bang mag-day off ngayon? Magdala ka kaya ng pagkain sa inyo? O may cake pa dyan, malaki pa yon. Hindi naman yun kakainin ng mga bata eh. Alam ko may lechon pa rin dyan eh, tapos yung spag. May lumpia pala oh, kaso hindi pa luto. Iuwi mo na yung mga yon. Ay, sige po, ma'am. Mag-aasikaso lang po ako ng pagkain ng mga bata. Mag-iinit lang po ako ng pagkain. Tuwang-tuwa si Heaven dahil makakauwi siya. Kailangan na lang muna niyang gawa ng paraan ang pag-uwi ng manika na itinago niya. Dahil abala nga ang mga bata at ang amo, na itago niya sa bag na dala ang manika. Inilalim niya yon at tinakpan ng mga pagkain. Hindi naman siya nahalata dahil wala namang pakialam ang amo sa bitbit niya. Ganon nakatiwala si Lavinia. Pagka-uwi ng bahay ni Heaven, tulog pa ang anak. Akala ko ba'y sa susunod na araw pa ang day off mo? Pinag-day off po ako ng amo ko, ma. Eh, hindi naman daw po siya papasok sa trabaho niya eh. Pinauwi niya na rin sa akin yung ibang handa. Eh, wala naman daw pong kakain dun. Ang bait talaga ng amo mo, ano? Ano bang itsura nun? Sana naman makilala ko rin siya. Ang dami kong ipagpapasalamat sa kanya. Naku, eh medyo masungit yun sa hindi niya kilala. Hayaan niyo na po siya. Eh ako na po ang gigising kay Jam ha. Oh, ano naman itong manika na ito? Natapunan na yata ng sarsa yung box. Regalo ko po yan kay Jam. O saan mo naman ito nabili? Regalo mo? Katatapos lang ng birthday niya na. Next year pa siya magse-7. Eh bakit po kapag may birthday lang po ba dapat magre-regalo? Eh hindi naman. Pero kasi kapag ganitong mahal to, di ba? Saan ka ba talaga kumukuha ng pera? Huwag mo sabihin na nagnanakaw ka rin. Ma, may trabaho ako. Eh minsan nagbibigay ng extra ang boss ko, lalo na kapag may iba siyang pinagagawa sa akin na labas sa trabaho ko bilang yaya. Eh yun po ang iniipon ko para makabili ng para sa anak ko. Eh pinaghirapan ko pong lahat yan, ma. Paano nung nakaraan may binigay kang gold, tapos ito naman ngayon? Medyo nagdududa naman ako sa ginagawa mo, nak. Kinakabahan ako na baka gumagawa ka ng masama. Huwag ka pong kabahan, ma. Wala akong ginagawa na labag sa utos ng Diyos. Eh hindi ko po yan kinuha. Akin po yan. Binili ko po yan para sa anak ko. Eh kasi matagal ko na pong iniipon pambili niyan eh. Naalala ko kasi nung birthday ni Jam, eh yan yung gusto niya. Eh ang kaso lang wala naman po akong ipon ng mga sandali na yun. Kaya sabi ko, sa susunod na lang. O kaya ayan po. Eh nung kaya ko naman bumili, binilihan ko na po siya. May tiwala naman ako sa'yo, nak. Alam ko na hindi mo naman talaga gagawin yung ginagawa ng ibang tao. Kasi alam ko naman na alam mo kung ano ang tama at mali. Saka, hindi ka rin naman papayag na gagamit ang anak mo ng nakaw. Opo naman, ma. Galit nga po ako sa mga magnanakaw na politiko, di ba? Eh di, galit din po ako sa mga magnanakaw. Kapag galit ako sa gawa nila, hindi ko naman po yun gagawin, syempre. Buti na lang talaga at may disiplina ka. Galit din ako sa mga magnanakaw. Ayokong maging masama ang tingin ng iba sa akin. Dahil kung magnanakaw ang isa sa mga anak ko, alam kong mali ako bilang isang ina. Dahil hindi ko kayo nagabayan ng maayos. O siya, gisingin mo na ang anak mo at kakain na kamo tayo. May ice cream pa. Paborito niya to.
Natatamaan na naman si Heaven sa mga salita ng kanyang ina patungkol sa magnanakaw. Alam niya kasi sa kanyang sarili na isa siyang magnanakaw, hindi nga lang daw katulad ng iba. Dahil para sa kanya, ang pagnanakaw ng mga gamit at pagkain ay mababang klase ng kasalanan. Buong araw silang magkasama ng anak niya. Masaya si Jam sa regalo na natanggap niya. Ipinagmalaki niya pa ito sa kanilang mga kapitbahay. Kinabukasan, pagbalik ni Heaven sa bahay ng kanyang amo, may itinanong agad sa kanya. Anong klaseng regalo po ba, ma'am? Ito tingnan mo tong picture na to. Itong nasa ibaba ni Lala. Manikaya na ganito yung laki. Kukuhanan ko sana ng picture at isisend sa tita niya. Kaso hinahanap namin kahapon, wala naman. Hindi ko po napansin yan, ma'am. Baka naiwan sa venue? Hindi Alam ko walang naiwan doon. Nahuli akong sumakay ng kotse, wala naman akong nakita. At saka ang sabi ni Lala, yun daw ang una niyang isinampas sa sasakyan. Kaya malamang naiuwi natin yun. Hindi ko makita nagtingin na po ba kayo sa loob, ma'am? Oo, kahapon pa nga yun Hindi ko talaga mahanap. Regalo pa naman yun ng tita niya. Mamaya po, ma'am. Ako na po maghahanap. Sige nga, pahanap ako. Nai-stress ako sa paghahalongkat hindi naman daw yung binuksan ni Lala Hindi naman daw niya inilapag kung saan. Tulog na tulog kasi siya pag uwi ng bahay, hindi ba? Papasok na ako sa trabaho. Sige na, balitaan mo na lang ako kapag nakita mo, ha? Napapairap na lang si Heaven dahil sa paghahanap ni Lavinia ng gamit. Sinasabi niya sa kanyang utak na wala lang naman sa kanila ang regalo na yon. Mawala man daw yon, kaya naman nilang bumili kahit 3 piraso pa. Nagpanggap siyang naghahanap kahit na alam naman niya kung saan makikita. Noong sinabi niyang wala nga roon ang manika, hindi na ulit pinahanap sa kanya ni Lavinia. Akala niya ay maayos na ang lahat. Akala niya ay tahimik na sa usapin ng mga gamit na nawawala. Hanggang sa isang araw. Gusto mo bang mag-day off bukas? Aalis kasi kami Dadalhin ko yung mga bata kina mama. Aalis kami ngayon na. Kung gusto mo, umuwi ka na lang din muna sa inyo. Ay, sige po, ma'am. Uuwi na lang po muna ako. May tatapusin lang po muna ako dito. Yung mga gamit po kasi ng mga bata hindi ko pa naayos. Sige lang. Pakiayos na rin yung bag pala nila Lagyan mo ng mga tig-2 damit. Dahil si Heaven ang naiwan sa bahay, mas madali sa kanya na makakuha ng mga damit na iuuwi sa bahay nila. Kumuha rin siya ng pagkain sa kusina para ibibigay sa kanyang anak. Normal lang naman na gawain niya. Maayos at pulido. Walang nakita sa CCTV. Alam niyang ligtas siya dahil hindi pa rin siya nabibisto. Nung umuwi siya sa bahay nila, may mga dala siyang damit na hindi niya muna ipinakita sa ina. Pero malamang ay makikita rin ito kapag maglalaban na siya. Isang umaga, nagising si Heaven matapos na marinig ang pag-uusap sa sala. May bisita ba si Mama? May nasaan na si Jam? Ang aga naman magsigising ng mga yun. Ay teka nga, makalabas lang muna. Hindi inaasahan ni Heaven ang nakita niya nung mga sandali na yon. Nakita niya mismo ang kanyang amo na nasa bahay nila. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, lalo na't naroon din si Jam, suot ang damit ni Lala at bit-bit ang manika. Ano pong ginagawa niyo rito, ma'am? Paano niyo po nalaman ang bahay ko? Bale, dinala ko na pala ang lahat ng gamit mo. Tapos, ibinigay ko na kay mama mo yung last na sahod mo. Po? Bakit naman po? Hindi mo na dapat tinatanong sa akin kung bakit. Dapat alam mo na kung ano ang ginawa mo. Hindi na ako makikipag-usap ng matagal sa'yo. Napanood na ng mama mo kung ano ang ginawa mo. Hindi ako namamahiya ng tao. Galit ako, oo. Pero kaya kong kontrolin ang sarili ko. Hindi na kita mapagkakatiwalaan. Ayoko sa lahat ang magnanakaw. Sige na, aalis na ako.
Hindi na nakaapila pa si Heaven dahil alam niyang kahit na anong paliwanag ang gawin niya, hindi na siya pakikinggan. Mabilis ang mga pangyayari. Kagigising niya lang kaya hindi pa gaanong pumapasok sa kanyang utak ang lahat. Hanggang sa isang malakas na sampal ang inabot niya mula sa kanyang ina. Walang yaka? Magnanakaw ka pala? Hindi ko naman yun ginawa, Ma. Anong hindi? Kitang-kita ko lahat ng ginawa mo. Hindi mo alam na naglagay ng CCTV ang boss mo? Kitang-kita pa kung paano mo kinuha yung pagkain sa kusina. Yung mga gamit ng anak niya. Tapos yung sapatos pa. Nakakahiya ka. Alam mo yon? Yung anak mo, suot at gamit, lahat ng ninakaw mo. Napaka-makasalanang tao mo! Kasalanan ko ba na gusto kong bigyan ng magandang buhay ang anak ko? Kasalanan ng pagiging magnanakaw. Anong ipinaglalaban mo? Yung gusto mong danasin ng anak mo ang magandang buhay? Sa paanong pamamaraan ha? Sa pagnanakaw ng pag-aari ng iba? Nakakahiya ka! Wala akong anak na magnanakaw. Itatapon ko lahat ng gamit na ninakaw mo. Hindi naman na yan babawiin ng may-ari. Ayaw na niya. At mas lalong ayokong gumamit ang apo ko ng gamit na ninakaw ng nanay niyang walang hiya. Sadyang galit na galit si Greta sa ginawa ni Heaven. Kahit na anong iyak ni Jam, sinunog ng kanyang lola ang mga gamit niya. Kasama na rin ang mamahaling manika. Pinadama ni Greta na walang kwenta ang mga gamit na nanakaw ni Heaven. Dahil madaling masira ang gamit, pero ang dignidad, dapat iyon ang iniingatan. Pero wala na rin nun si Heaven. Mabuti na lang daw at mabait ang dati niyang amo. Hindi katulad ng ibang amo na kinasuhan ang magnanakaw nilang tauhan at ipinahiya pa. Mabuti na lang daw ay kinausap lang si Greta. Ma, sorry na po. Hindi na ako madadaan ng sorry mo na yan. Nakakahiya ka. May bago po akong papasukan na trabaho, Ma. Pangako, hindi na ako magnanakaw. Hindi mo na dapat pinapangako sa akin yan. Dapat ginagawa mo yan. Matanda ka na. Hindi ka bata na kailangan pang ituro kung ano ang tama at mali. Kung paano naging kasalanan ng pagiging magnanakaw. Hindi ako magtataka na isang araw mapapahiya at mapaparusahan ka dahil sa ginawa mong pagiging magnanakaw. Hindi na po talaga ako magnanakaw, Ma. Ipinapangako ko po sa inyo, Ma, na hindi ko na po yun gagawin kahit na kailan. May nakuhang trabaho si Heaven. Pagiging yaya pa rin pero sanggol naman ang aalagaan niya. Hindi na rin naman sila nagkita pa ni Lavinia. Kahit na ang makausap ito sa social media ay hindi na rin. Alam niyang galit talaga ito sa kanyang ginawa. Pero tila ba hindi kayang itigil ni Heaven ang pagiging magnanakaw. Lalo na nung may nakita siyang magandang damit. Kung itatago ko to, hindi naman malalaman ni Mama na kinuha ko lang to dito. Tsaka mukha namang walang CCTV kasi hindi naman sila ganun kayaman. Tsaka medyo mura lang naman to. Hindi naman ako klase na magnanakaw na kasing sama ng iba. Hindi niya natupad ang pangako niya sa ina. Nagnanakaw pa rin siya ng paunti-unti at inilalabas niya lang ito kapag namamalengke siya o kaya ay nasa labas sila ng anak. Para kunwari na binili nga niya ito. Hindi naman nagduda ang ina pero hindi pa buo ang tiwala sa kanya. Mas lalo lang gumaling sa pagnanakaw at pagsisinungaling si Heaven. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang nagkaroon ng katikati sa kamay. Binabad mo na ba yan dun sa pinakuluan kong dahon ng bayabas? Kanina pa yun andoon na nakatiwangwang. Ay, tapos na po. Pero ang kati pa rin talaga eh. Nilagyan ko naman na po ito ng cream na nireseta sa akin pero ganito pa rin. Hindi ko siya kaya at ang kati talaga sobra. Ang sakit naman din kapag kinakamot ko. Sinabi ko na nga sa'yo na wag mong kakamutin, hindi ba? Dahil lalo lang yung kakalat. Ano ba kasing kinain mo, ha? Ano ba kasing pinaggagawa mo? Wala naman po. Hindi naman ako
allergic sa manok eh. Tsaka puro gulay nga ang kinakain ko. Yung mga talbos doon sa tanim ng amo ko. Paano? Wala naman silang binibiling karne. Baka naman may nahawakan ka. Wala naman po. Baka naman nagnanakaw ka kasi. Hindi na po. Aray. Sakit Bigla ba naman parang pumuputok yung mga butlig-butlig? Baka yan ang parusa sa'yo. Magnanakaw ka kasi. Hindi nga po ako nagnanakaw. Ano naman ang nanakawin ko doon sanggol lang yung alaga ko. Tsaka mahirap lang ang mga yun. Kung mayaman pala sila, magnanakaw ka ulit, ganun ba? Kung may makikita kang mabahaling gamit na kaiinggitan mo. Kaya ang hanap mong amo, yung nakatira sa malaking bahay, dahil hindi lang trabaho ang hanap mo. Pati gamit na pwede mong nakawin. Mahiya ka naman sana, anak. Sinabi ko naman na po sa inyo na hindi ko na po gagawin ulit, di ba? Nagkamali lang naman po ako ng isang beses. Hindi naman po palaging yun ang gagawin ko. Aray! Ang kati-kati naman nito. Ay, nakakainis. Hindi ko mapigilan. Aray! Ang sakit! Dahil sa sakit ni Heaven, nawalan siya ng trabaho. Ayaw naman ipaalaga ng mag-asawa ang kanilang sanggol, lalo na at sa kamay pa mismo nagkaroon ng kakaibang butlig si Heaven. Hindi na rin siya makahanap pa ng ibang trabaho na may kinalaman sa pagiging yaya. Walang magpapaalaga ng anak nila sa taong posibleng makahawa ng sakit. Halos 1 buwan na ang lumipas, ganun pa rin ang karamdaman ni Heaven. Mas lalo pa nga itong lumalala. Aray ko! Grabe naman talaga to. Maang sakit talaga. Ang init naman itong tubig. Hindi yan mainit. Sakto lang yan para nga mamatay ang kati ng kamay mo. Hindi naman gumagaling sa gamot yan eh. Bukas nga pupunta ko kay Ka Ernie. Ang init! Aray ko! Sino naman yun ha? Ang sakit! Albularyo yon. Ano naman meron? Aray. Huwag mong ganyanin, mga sakit. Ang init kaya! Anong meron sa albularyo? Magtatanong ako at baka may nasagi kang engkanto. O kaya may nabuhusan ka ng mainit na tubig. Naalala ko kasi noon nagkaganyan ng kuya mo. Yun pala may nabanlian akong hindi nakikita. Pero yung kanya, hindi namang ganyang kalala sa'yo. Totoo ba kasi yung ganun? Aray. Grabing sobrang sakit talaga. Sobrang kati din. Gusto kong kamutin. Aray. Huwag mo nang kamutin. Ilagay mo kasi dyan. Ibabad mo para hindi kumate. Sayang naman yung init. Aray ko. Ang sakit na. Hindi ko na po kaya ibabad. Kapag nakababad siya dyan sa mainit na tubig, parang niluluto po yung kamay ko, ma. Ganun nga yun, para mawala ang kate. Ang tigas naman kasi ng ulo mong bata ka Paano ka kaya gagaling yan? Laging umiiyak si Heaven dahil sa kati ng kanyang kamay. Hindi na siya makatulog ng maayos. 2 na rin silang inaalagaan ng kanyang ina. Mas lalong naging mahirap ang buhay nila dahil wala siyang trabaho at hindi naman pwedeng magtrabaho ang ina dahil may problema ito sa kalusugan. Noong hapon na yun, umuwi si Greta galing sa sinasabi niyang albularyo. Mukhang hindi maganda ang kanyang nalaman. Anong sabi sa'yo, ma? Ang kati talaga. Nakakainis. Kasalanan mo pala, bakit ka nagkakaganyan Ako? Bakit? Ano pong ginawa ko, ha? Hindi mo alam kung anong ginawa mo? Nakakasama ka ng loob sa totoo lang, anak. Ano bang pagkukulang ko para maging magnanakaw ka? Hindi ka ba nasisiyahan sa mga kaya mong bilhin? Anong ninanakaw ko, ma? Wala po akong ninanakaw.
Bahala kang magpagamot sa sarili mo. Kinulam ka dahil sa kalikutan niyang kamay mo. Mabuti nga sa'yo. Ang sakit. Andoon na po kayo sa albularyo, hindi niyo pa po ako pinagamot. Hindi ka gagamutin noon dahil may kasalanan ka. Ibalik mo kung ano yung ninakaw mo sa tao na yon para gumaling ka. Wala po akong ninakaw. Aray ko, aray. Sakit talaga. Tinapon niyo na po at sinunog mga gamit ni Jam na ninakaw ko, hindi ba? Ang grabe. Aray. Abay, malay ko kung kanino ka pa nagnakaw. Basta may kinuha kang mahalaga sa tao na yon, kaya ka pinakulam. Kailangan niya yon at may ibig sabihin sa kanya yung gamit na yon. Hindi lang yun basta kung anong nabibili sa kung saan. Malay mo regalo sa kanya ng mahalagang tao. Kasi lahat ng gamit may kwento. Kung ninakaw mo yung mahalaga sa kanya, aba, ay deserve mo naman talaga na makulam ka. Aray ko, wala po akong ninanakawan, ma. Hindi ako ang mahihirapan dyan sa pagsisinungaling mong ganyan. Pagod na akong pangaralan ka pa. Bahala ka na sa buhay mo. Gawin mo na lang kung ano yung tingin mong tama para gumaling ka. Buhay mo yan. Hindi kita sasaluhin sa kasalanan mo. Galit ako sa magnanakaw, kaya hindi ko matatanggap na may anak akong magnanakaw. Tama lang yan sa'yo. Tama lang parusahan ang makasalanang tao. Hindi na pinilit pa ni Greta na umamin ng kanyang anak. Dahil hanggat hindi naman sinasabi at tinatanggap ni Heaven ang mali niya, hindi naman niya mapapagaling ang sarili. Kahit na anong pagmamakaawa ni Heaven sa ina na maghanap ng albularyo na pwedeng magtanggal ng kulam, hindi ito ginagawa ng ina. Sapat nang nalaman niyang may kasalanan ng anak. Hindi niya ito sasaluhin para lang gumaling dahil hanggat hindi natututo si Heaven, hindi siya magbabago. Kung gagaling siya, maaaring bumalik pa rin siya sa pagiging magnanakaw. Baka umabot pa sa punto na makukulong na ito o kaya ay mas lalo silang mapapahiya. Ama, grabe ang sakit na niya. Sobra. Parang inuukit yung balat ko. Parang kinakalkal sa kati. Tapos kapag kinamot ko po, sobrang sakit. Aray ko. Ma, maawa ka naman sa akin, no? Tulungan mo naman ako. Tinutulungan naman kita, hindi ba? Sinasabi ko sa iyo kung ano ang kailangan mong gawin. Hindi lang basta sakit yan. May kasalanan ka. Ano bang gagawin kapag may kasalanan ka? Umamin ka at humingi ka ng tawad sa taong nagawan mo ng kasalanan. Hindi ba? Wala naman po talaga akong kasalanan, ma. Hindi po ako nagnakaw ng kahit na ano. Kahit na sabihin mo yan, alam mo sa sarili mo kung anong ginawa mo. Kung ako sa'yo, ibalik mo yon. Humingi ka ng tawad tapos magbago ka. O kung hindi mo kayang gawin, bahala ka na lang na maging habang buhay ang sakit na yan. Pagdusahan mo yan. Bahala ka dyan. Baka kung kailan huli na ang lahat, doon ka pa magsisi. Nagsisi naman na po ako sa ginawa ko kay Ma'am Lavinia. Hindi nga sa kanya, di ba? Malamang sa ibang tao. Ang mahalagang gamit na nawala sa kanila ay hindi lang basta mamahalin. May mahalagang gamit sa isang tao na hindi sa presyo nakabatay, kundi sa halaga ng nagbigay at ng sandali. Kaya ginto man yan o bato, kung mahalaga sa isang tao, nakakagalit talaga ang pagnanakaw. Sakit talaga, ma. Tulungan mo na lang po ako. Pangako talaga, hindi ko na gagawin magnakaw ng gamit ng iba. Hindi ko na po uulitin. Ow! Bakit sa akin ka lang humihingi ng tawad? Hindi ka lang sa akin may kasalanan. Saka hindi na dadaan sa puro salita lang ang pagbabago. Hindi yan yung sasabihin mo ngayon tapos lihi mo palang ginagawa. Nagtiwala pa naman ako sa'yo na nagbago ka na nga. Pero wala Ganun pa rin pala talaga. Magnanakaw ka pa rin. Ma! Yung mga kamay ko.
Parang nasusunog, ma. Ang init naman na niya ngayon. Masusunog talaga yung kamay mo na yan. Gamitin mo ba naman niya sa masama eh? Galit ang Diyos sa mga magnanakaw, kaya may kaparusahan ka talaga. Baka sinusunog na sa impyerno yung mga kamay mo. Hindi ka pa rin ba naman umaamin sa mali mo? Hindi mo pa rin alam paano mo itatama. Hindi ako ang gagamot sa'yo. Hindi sa akin manggagaling ang paggaling mo, kundi sa sarili mo mismo. Kung hindi mo alam kung paano itatama ang pagkakamali mo, malamang hindi mo rin alam paano ka gagaling. Hinayaan lamang ni Greta ang anak na maghihiyaw sa sakit. Sinasabi niya palagi na parang isinalang sa apoy ang kanyang mga kamay dahil sa init. Sabayan pa nga na nangangati at sumasakit ito. Pero kahit na ganon ang nararamdaman ni Heaven, hindi niya pa rin inaamin ang mali niyang nagawa. Pinagpipilitan niyang siya ang tama. Kaya nung isang gabi, sinubukan niyang magpaawa sa ina. Dahil nagbabaka sakali siya, nahahanapan siya ng albularyo na gagamot at magtatanggal ng kulam sa kanya. Alam mo, ma, ang hirap po talaga nitong pinagdaraanan ko. Kasalanan mo naman yan. Alam ko naman po. Pero ginagawa ko naman po yun para sa anak ko, di ba? Mali po ba ako na ganun yung gusto kong buhay na maranasan ng anak ko? Ang alin? Ang pagiging magnanakaw din gaya mo? Hindi po, ma. Yung marangya po. Kasi ako po mismo, hindi ko yun naibigay sa sarili ko eh. Kaya baka, pwede ko po yung maibigay sa anak ko. Pero hindi ko po kaya eh. Iisa lang ang naisip kong paraan. Yung pagkuha ng mga gamit ng ibang tao. Mayayaman naman po sila, di ba? Hindi naman po nila kailangan ng mga gamit na yun eh. Alam ko yung ginagawa mo. Nagpapaawa ka sa akin para intindihin kita. Para kampihan kita at para sabihin ko sa'yo na tama lang yung ginawa mo kasi para sa anak mo yon. At bilang isang ina, maiintindihan kita na gusto mo lang maranasan at maibigay sa anak mo ang buhay na gusto mo. Pero mali ka. Hindi kita kakampihan kahit na anong gawin mo. Anak mo ko, ma. Sana naman po maintindihan mo ako. Anak kita. Kaya mas lalong hindi ko maintindihan kung kailan nagsimulang maging magnanakaw ka. Kasi ina ako. Alam ko kung ano ang kailangan at gusto ng anak ko. Nagpakahirap ako sa inyo ng mga kapatid mo para lang mabigyan kayo ng maayos na buhay. Hindi man maganda katulad sa hangad nyo. Pero tinulungan ko kayong maabot yon. Kaso, ikaw yung unang gumawa ng mali sa sarili mo, hindi ba? Nagpabuntis ka habang nag-aaral ka pa. Tumigil ka tapos naging yaya ka. Nung naging yaya ka, naging magnanakaw ka naman. Alam mo, mas masakit ito para sa akin. Kasi anak kita eh. Pero hindi ko matanggap na magnanakaw ka. Ginawa mo yung kasalanan na pinakakinagagalitan ko sa lahat. Alam mo, kaunti na lang ang ilalagi ko sa mundo. Hindi ko kayang iwan ang apo ko sa ina na gaya mo. Huwag mo akong dramahan dyan sa sakit mo. Dahil una sa lahat, ginusto mo yan. Ginawa mo yan. Kasi kung patuloy kang magnanakaw, magiging masaya ka lang pansamantala. Pero yung magiging parusa mo sa kabilang buhay, wala yung katapusan. Mali siguro na ako ang naging ina mo. Pero sana, hindi yun ang maramdaman ng anak mo. Na mali siya na ikaw ang naging ina niya. Wala nang mas masakit pa dito, anak. Pero gusto ko lang naman talaga na maging masaya ang anak ko. Hindi yan ang magpapasaya sa anak mo. Ilusyon mo yan ng saya. Kasi ikaw yung kailangan ng anak mo eh. Ina na gagabay sa kanya sa tama. Hindi ina na gumagawa ng masama. Kasi hindi siya yung may kailangan ng mga gamit na yon. Ikaw lang ang may kailangan nun. Dahil inggitera ka. Nagnanasa ka sa pag-aari ng iba, kaya ninanakaw mo. Hindi mo kasi kinikilala ang Diyos, kaya ganyan ka gumawa ng kasalanan.
Hindi ako ang magpapabago sa'yo dahil ikaw mismo ang magpapabago sa sarili mo. Kung gusto mong itago sa ngalan ng anak mo ang kasalanan mo, sa huli, ikaw pa rin ang sisingilin yan. Kung gusto mong idamay ang anak mo, hindi ko na hawak yon. Desisyon mo na yon bilang ina. Desisyon mo na yon bilang tao. Sinadya talaga ni Greta na sabihin ang mga salitang yon para naman magising ang kanyang anak. Na hindi lahat ng bagay pwede niyang daanin sa pagdadrama at pagsasabi ng mga bagay na magpapawala ng kasalanan niya. Ginawa niya yon. Dapat lagi siyang handa sa pagsingil ng kabayaran. Hindi man alam ni Greta kung maaapektuhan ba ang anak sa mga salitang sinabi niya, pero mukhang naging daan ngayon para mapagtanto ni Heaven ang pagiging makasalanan niya. Ilang araw pa ang lumipas, hindi nagrereklamo si Heaven kahit na naririnig siya ng ina na madalas umiyak dahil nasasaktan. Minsan pa nga ay nakikita niya itong umiiyak mag-isa. Hindi lang alam ng ginang kung dahil ba sa sakit o dahil sa mga mali niyang nagawa. Hanggang sa isang araw, napansin niyang umalis si Heaven. Hindi niya alam kung saan ba ito nanggaling. Hapon na nung umuwi ito. Saan ka naman nagpunta? Hindi ka man lang nagpaalam sa akin Baka kung ano na namang ginawa mo. Alam mo na nga na may sakit ka kung saang lupalop ka pa nagpupunta. Pumunta lang ako dun sa dati kong amo, yung may sanggol. Oh, ano naman ang ginawa mo ron? Humingi po ako ng tawad sa kanila. Ibinalik ko na rin yung lumang laruan tapos yung jacket na kinuha ko. Sakto nag-e-empake na sila kasi lilipat na sila ng bahay. Nagsorry ako pero hindi nila sinabi kung pinatawad na ba nila ako. Bigyan mo ng oras ang mga tao na magpatawad. Hindi naman ganun kadali yun Saka sa lahat na yan ng tao, magkakaroon na sila ng pagdududa. Ayun nga pong sinabi ko sa kanila. Nahihintayin ko kung kailan nila ako mapapatawad. Nalaman ko nga na yung ninakaw ko, galing pala yun doon sa tatay nung lalaki. Yung laruan, ginawa daw mismo nung tatay nung lalaki. Yun daw mismo yung kahuli-hulihang nagawa nun bago namatay. Kaya mahalaga raw yun sa kanila. Ewan ko ba kung bakit pati yun natipuhan ko. Ang ganda ba naman kasi. Oh, ngayon alam mo na kahit maliit na bagay lang na nanakawin mo, malaking bagay na yon para sa ibang tao. Opo, ma. Kaya lang, hindi ko alam kung paano gagaling itong kamay ko. Makati pa rin talaga Hindi ko alam kung dadalhin ko ba sa albularyo o ano ba. Siguro, kailangan lang niya ng malalang pagbabago. Yung pagsisisi na hindi mo na talaga gagawin yung maling nagawa mo kahit na kailan. Saka may pagsisisi talaga sa harapan ng Diyos. Sorry po, ma, kung na-disappoint ko kayo, Sorry po kung naging mali ako. Hindi niyo po kasalanan kung bakit ako ganito. Ginawa niyo naman po ang lahat para pangaralan at tulungan ako. Sadyang ako po talaga yung may mali Ako po yung hindi makontento. Sorry po, ma. Sinabi ko na sa'yo na hindi ako tumatanggap ng sorry, na walang pagbabago. Kasi walang kwenta ang sorry kung gagawin mo lang ulit kung ano yung inihingi mo ng tawad. Noong mga sandali na yon, gumawa ng paraan si Heaven para magbago siya. Lagi siyang sa simbahan humihingi ng tawad. Nagdarasal siya ng mga pagkakamali niya. Inihihingi niya ng tawad at tinatanggap na nagkamali talaga siya. Nagpapalagay din siya ng langis sa kanyang mga palad para gumaling ito. Halos 1 taon ang lumipas bago siya gumaling. Hindi niya alam kung paano. Basta ang alam niya lang ay nagbabagong buhay na talaga siya at tunay nga ang kanyang pagsisisi. Isang beses, habang naglalakad siya pauwi, nasa lubong niya ang dating amo. Hello po, ma'am. Kumusta na po kayo at ang mga bata? Okay naman kami. Miss ka na nga nila si Lala nakita ka raw nung isang araw kaso hindi ka niya matawag kasi nasa tawiran ka yata. O ikaw ba?
Okay naman po. Ma'am, sorry po pala dun sa mga nagawa ko sa inyo ha. Sorry po kung nasira ko ang tiwala ninyo sa akin. Sorry po. Sana, wag mo na yung gawin sa mga magiging amo mo. Maawa ka sa kanila at mas maawa ka sa sarili mong kaluluwa. Hindi ko na po yun gagawin sa kahit na sino, ma'am. Natuto na po ako sa mga nangyari sa akin. Sana po makakita kayo ng yaya na tunay na maaasahan po ninyo. Hindi po kagaya ko na sinamantala ko pong lahat ng kabaitan ninyo. Meron na akong nakuha. 1 taon na nga siya sa amin eh. Mabait siya sa mga bata. Hindi rin kami nawawala ng kahit na ano. At kung ano man yung nangyari noon, hayaan na lang natin. Hindi talaga ako magagaliting tao. Pero once na ma-disappoint ako, hindi na yun mawawala. Kaya pasensya ka na ha kung medyo ilag ako sa'yo. Basta sana lang, wag mo na ulit gagawin yun. Dahil mahirap na makatsyempo ka ng amo na masama ang ugali at hindi ka titigilan hanggat hindi ka napaparusahan. O sige, mag-iingat ka na lang palagi ha. Ramdam ni Heaven na hindi na sila magkakaayos ni Lavinia. Tanggap na rin naman niyang gano'n na talaga yon. Lalo na at siya rin naman ang may kasalanan kung bakit naging gano'n sa kanya ang dating amo. Tunay naman na mabait si Lavinia, pero walang taong mabait kapag nagawa na ng masama ng iba. Ilang araw pa ang lumipas, nakahanap ng bagong trabaho si Heaven. Yaya pa rin siya, pero ng isang batang may kapansanan. Doon na niya binago ang sarili na kahit na mayaman ang bago niyang amo, hindi niya kinuhanan ng kahit na ano. Maging pagkain man yan o maliliit na bagay. Kusa rin siyang binibigyan ng mga ito, lalo na ang mga pinaglumaan nilang damit. Minsan pa ngang umuwi si Heaven na may mga dalang damit. Ano na naman yan? Huwag mo sabihin sa akin na kinuha mo yan doon sa bago mong amo. Hindi pa pinag-usapan na natin ito. Nangako ka pa na hindi mo nagagawin yan, di ba? Ay naku naman, ano ba talagang problema mo anak? Hindi mo ba magagawa ng paraan para makaipon ka tapos saka ka bumili? Si mama naman tamang hinala agad eh. Ayan yung chat sa akin ni madam Kunin ko raw yung isang bag na nasa gilid ng higaan ng alaga ko. Kasi yun daw yung mga gamit na hindi na nila kailangan. Kung gusto ko raw na iuwi ko. Ayan basahin mo. Teka nga, wala akong salamin. Sandali, saan ko ba yun inilapag? Baka mamaya gumagawa ka na naman ng dahilan mo para lang hindi kita mahuli. Wala nga akong ninakaw na kahit ano doon. Bigay nila sa akin yan. Kita mo na. Ayan na talaga ang convo namin. Basahin mo lahat ha. Tsaka kahit puntahan mo pa siya dun sa bahay niya, sasabihin niyang bigay niya sa akin to. Buti naman. Ang akala ko kasi kung saan mo na naman nakuha yung mga gamit mo na yan. Baka nagnanakaw ka na naman. Alam mo naman na ayaw kung gano'n ang ginagawa mo. Aba, baka talagang makulong ka na niyan. Kapag nakulong ka, hindi ka namin dadalawin ng anak mo. Iuuwi ko yan sa probinsya tapos hindi na kayo magkikita ulit. Baka maapektuhan pa siya sa mga ginawa mo. Sinabi ko na nga na magbabago na ako, di ba? Kailangan ko ng trabaho, ma. Tsaka kailangan ko na rin maging malinis. Nagawa ko yun ng minsan, pero ipinangako ko rin sa Diyos na hindi na ako uulit na maging magnanakaw po. Kaya huwag kayong mag-alala, ma ha. Hindi po ito nakaw. Nabasa mo naman na bigay sa akin. Medyo nagduda kasi ako na may dala ka eh. Nadala na ako dun sa nangyari noon. Naakala ko binili mo o binigay ng amo mo yung inuwi mo. Yun pala'y ninakaw mo lang. Ang dami mong pagsisinungaling sa akin noon. Opo. Alam ko naman talagang mali ko yon, ma. Kaya nga po hindi ko na ginagawa, hindi ba? Kita niyo po ba itong mga nasa kamay ko? Ito po mga marka ng kamot at mga pinagdaanan ng butlig. Oo, dahil yan yung mga marka ng parusa sa'yo. Buti nga gumaling pa yan eh. Akala ko nga hindi na yan mawawala sa kamay mo. Opo, lagi ko itong nakikita.
Ibig sabihin lang po, laging pinapaalala sa akin kung ano po yung naging kaparusahan ko nung mga panahong magnanakaw pa ako. Kaya itong mga marka sa kamay ko, ang nagpapaalala sa akin na huwag ko nang gagawin yung mga nagawa ko noon. Kaya maniwala po kayo sa akin, Ma. Nagbago na po ako. O siya, andun ang anak mo, puntahan mo na lang. Ewan ko kung anong laman niyang mga dala mo. Pumasok ka na at magsasarado ako ng pinto. Ang daming lamok! Pinanindigan talaga ni Heaven ang kanyang pagbabago. Hanggang ngayon ay yun pa rin ang kanyang amo. Nakatulong ang kanyang sahod para sustentuhan ng ina at anak. Minsan, ang amo niya ang nagbibigay ng pang-ulam nila. Ang mga lumang gamit nila ay pinapauwi na niya kay Heaven. Malaking tulong na rin yon sa kanila. Pero mas naging malaking tulong sa kanya ang pagbabago niya. Wala na sa kanya ang takot na baka isang araw bigla na lang siyang mapahiya o kaya ang kanyang anak at pamilya. Na baka bigla rin siyang makulong. Naging maayos din sila ng kanyang ina na lagi siyang pinaaalalahanan sa buhay. Hindi lang sa pagkakaroon ng kasalanan sa pagiging magnanakaw, kundi maging sa ibang bagay na rin. Sadyang may mga taong nauuwi sa pagnanakaw ang inggit. Nagsisimula ito sa simpleng paghanga hanggang sa maging paghahangad at sa bandang huli, pag-aangkin ng mga bagay na hindi naman talaga sa kanila. Hindi agad ito masama sa paningin ng gumagawa dahil binabalutan ng dahilan ang kasalanan. Para sa pamilya, para sa anak, para lang minsan. Ngunit ang pagnanakaw, gaano man kaliit ay nananatiling pagnanakaw at may kaakibat itong kapalit. Kahit pa sabihing simpleng pagkain lang, paisa-isa lang hanggang sa may mga gamit na di agad napapansin. Ngunit kapag nasanay na ang kamay sa pagkuha, nasasanay din ang isip sa pagsisinungaling. Pero ang ganitong gawain, hindi lang naman gamit ang nawawala, kundi respeto at tiwala. Tandaan na ang pagnanakaw ay hindi solusyon sa kahirapan at ang inggit ay hindi dahilan para mawala ng prinsipyo. Hindi naman kasalanan ang mangarap para sa anak, pero kasalanan nito kapag ang pamamaraan ay nagsimula sa kasalanan. Dahil wala nang mas nakakahiya pa sa taong magnanakaw. Kayo ba mga apo, nakakilala na ba kayo ng taong magnanakaw? At ano rin ang inyong opinyon tungkol sa ginawa ni Heaven? Ibahagi nyo na yan kasama ang inyong sariling karanasan sa mga taong magnanakaw. Naway nakapaghatid ito ng magandang aral. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Richard Rivera, Erlinda Recaro, Dustin Mendez, Helen Acaso, Ligaya Martin, Supladang Pasaway, Delia Katu, Kathy EEZ 0227 from Japan, It's Me Bicolana, Chuchay Kulit, James Abuero from Mansawa, Nueva Vista, Arian Aquino, Shelly Morales, Jackie Havines, Leonisa Cobo, Clarissa Chaneco, Riz Pataleta, Rica Rica, Yuri Sean from Baseco Port Area, Manila, Bianca Cruz, Vicky Yabut, Hazel Fiesta, Matt Sarol, Gomez Ruchel. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.